Naging masigasig si Ari sa paliligaw niya sa akin ng mga sumunod na araw. Consistent ang paghatid sundo. Hindi lamang yon, maging kay Cedric ay hindi siya pumalya sa panunuyo. Todo ang sikap niyang mapalapit sa aking anak. Walang araw na hindi niya kami binisita sa apartment para kumustahin. At sa tuwing nadalaw siya, hindi pwedeng wala siyang dala, lalo na para sa anak ko. He spoiled him with so many gifts. Kinakailangan ko na siyang pagbawalan dahil hanggat maaari ayoko makasanayan ng anak ko ang gayong klase ng luho. Pero hindi niya ako sinunod. Katwiran niya, hindi naman luho ang bigyan ng kaunting kaligayahan si Cedric. Pinupunuan lang niya ng magagandang alaala ang murang isip ni Cedric hanggat bata pa. At dahil may punto naman siya, hindi na ako kumontra pa at pinahintulutan na rin siya. Though he promised na magiging responsable siya at hindi lalabis sa pagbibigay sa bata. Bagay na kinapanatag naman ng aking loob. Habang tumatagal ay unti-unting nakakasanayan ko na ang presensya ni Ari sa buhay naming mag-ina. To the point na hinahanap na siya ng aking anak. Bagay na labis ko namang kinatuwa dahil sa wakas naranasan ng aking anak na magkaroon ng isang ama. Aside from that, pinatunayan din ni Aris na hindi hadlang ang pagiging isang byuda ko ang magkaroon ng kumpletong pamilya. Nevertheless, he became our savior and redeemer. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng pag-asa sa pag-ibig. At naniniwalang may karapatan pa akong lumigaya sa kabila ng mga di maganda nangyari sa buhay namin mag-ina. Kaya naman, at this point, hindi na ako magdadalawang isip na sagutin siya. After all, pinatunayan naman niya ang katapatan sa aming mag-ina. Why not giving him a chance kung worthy naman siya, diba? Ano ka mo? Sasagutin mo na si Sir Aris ngayon? Kamuntikan ko ng mabato ng hawak ng libro si Laila matapos kong ipagtapat sa kanya ang plano kong pagtatapat kay Aris. Sa kagustuhang maibsan ng tensyon sa aking dibdib, nagawa kong ipaalam kay Laila ang lahat. Sa maiksing panahon na nakasama ko si Laila, naging malapit na ang loob ko sa kanya. Kung kaya't hindi na ako nangiming magsabi sa kanya. Ang bibig mo, baka may makarinig sa'yo, nakakahiya. Kinurot ko siya ng pino sa braso, napahagik-gik siya. Sorry naman, kinikilig lang ako. Mabuti naman at naisip mo na sagutin si Sir Aris. Abay tagal na rin niya naliligaw sa'yo, ha? Grabe ka naman, 3 buwan pa lang siya naliligaw. Matagal na ba yon? Abay oo, as a matter of fact, hindi na nga uso ang ligawan sa panahon ngayon. Kung talagang gusto mong isang tao, go for it. Wala na ligoy-ligoy, straight to the point. Maiksi lang ang buhay, kaya dapat sulitin natin hanggat kaya pa. Nagets mo ba ako? Natawa ako. Kahit alam kong maloko si Laila, hindi ko pa rin maiwasang hangaan ang prinsipyo niya sa buhay. She's full of positivity, bagay na pilit kong ginagaya sa kanya. Nagpatuloy pa ang kwentuhan namin ni Laila. Nang mayapay, may dumulog na 2 babae sa reception. Natingin ko'y mga guro, dahil na rin sa magkaparehas na attire nito. Both looks professional at nakapustura ng husto. Good morning, mag-i-inquire lang sana kami. Anang isang babae sa akin nang lapitan ko sila sa reception. Nagtaas baba ang tingin ng babaeng yon sa akin na tila sinusukat ako ng tingin. Dahilan para mangilag ako ng bahagya at makaramdam ng pagkairita. Good morning din po. Ano po yung gusto niyong i-inquire? Magalang kong tanong. Is it possible to have a place here para sa mga estudyante ko? Magkoconduct kasi kami ng group research at kailangan namin na medyo malaking-laking lugar para sa activity. Meron naman. Just tell us the exact timing ng activity nyo para makapag-reserve kami para sa inyo. Oh, that will be great. Mga 9:00 ng umaga bukas, sana. Okay lang ba yon? Okay lang. Kung gusto nyo po, you can take the conference room para mas magkaroon kayo ng privacy. Isasuggest ko na lang po sa visor namin. For sure, papayagan niya naman po kayo. Wow, ang galing naman. Salamat. By the way, ako nga pala si Luisa Madrigal. At siya naman si Camilla Ruiz. Mga law teacher kami, and you are? Inilahad niya ang kamay sa harapan ko. Just to be civil, alanganin kong tinanggap yon. Carmela na lang. Tipid kong pakilala. Oh, okay, Carmela. Well, nice meeting you. Sige, magtitingin-tingin lang muna kami dito sa loob. Okay, kung ganon, maiwan ko na kayo. Paalam ko na lang sa kanila. Ngunit bago pa man ako makapihit ng lakad, isang mahinang bulong ang biglang nagpabagal sa aking paghakbang at agad nagpasikdo ng aking damdamin. Siya ba yung babaeng nililigawan ni Sir Aris? Maganda siya. Anang isa. Saglit kong tinigil ang paglakad at kumupli sa pinakamalapit na shelves. Maganda nga.
Pero ang pagkakaalam ko, dalagang ina yan. Oo, talaga? Paano mo nalaman? Sabi ni Mark, naikwento niya sa akin nung minsan na tinanong ko siya. Ganun ba? Ew, of all a woman? Bakit sa babaeng may anak pa pumatol si sir? Baka tumatambling. Hagikik ng isa. Ay naku, nawala tuloy ang respeto ko kay Sir Aris. Akala ko pa naman ang taas ng standard niya sa babae. Yun pala, sa ganyan lang ang bagsak niya. Sayang ang lahi niya. Ewan ko, pero tila gusto kong panawan ng ulirat sa kinatatayuan sa narinig. Talaga? Sinabi nila yon? Abot mainggitarang frog. Bakit hindi mo malang ako tinawag para nakumpronta natin sila? Nanggagalaiting wika ni Laila matapos kong maikwento sa kanya ang narinig ko mula sa mga gurong inasis ko kanina. Dala ng sama ng loob, hindi ko na napigilan ang sariling damdamin at ibinahagi yun sa kanya. Wala na akong lakas na loob para gawin yun. Masyado na akong nanliit sa mga sinabi nila. Isa pa, totoo naman ang mga yon. Wala na akong dapat ipaglaban pa. Hindi yan totoo. Wala silang karapatan na husgahan ka. Walang perpektong tao, kaya huwag silang umastang malinis. Ang yabang nila? Isumpong natin sila kay madam. Huwag na, ayoko na ng gulo. Palalagpasin ko na lang to. Hindi pwede yan. Sandali, kailangan ipaalam mo to kay Sir Aris nang maturuan sila ng leksyon. Hindi ako nakakibo. Gustuhin ko mang sundin ang payo niya ay hindi ko magawa. Naroon kasi ang takot sa dibdib ko na baka lumala lang ang lahat kung paabutin ko pa sa ganong sitwasyon. Knowing how bad-tempered Aris could be, baka magkaroon lang ng gulo pag nang sumbong ako sa kanya. Hanggang sa makauwi kami ni Aris ay bitbit ko ang sama ng loob sa nangyari. Bagaman pilit ko yung kinikip-kip mula sa kanya, hindi ko pa rin yung lubos na naitago and for some reason napansin din niya ako. May problema ba? Suddenly he asked matapos niyang maipark ang kotse sa loob ng kanyang bakuran. Kagyat naman ako napakislot sa kinauupuan at nilingon siya. Wala, bakit mo na itanong? Wala lang. You seems to be so quiet. You're with me pero parang ang layo ng iniisip mo. Pinisil niya ang kamay ko, giving me comfort na sadyang kailangan ko ng mga sandaling yon. Ganun ba? Napagod lang siguro ako. Marami kasi kaming nireceive na libro ngayon. Pagsisinungaling ko, sabay iwas ko ng tingin. Anyway, babalik na ako sa university. May ipapabili ka ba bago ko umuwi? Madalas, may night classes pa si Aris pagkatapos ng shift ko. At dahil 6 pa lang ng hapon magi-start ang night classes niya, nagagawa niyang ihatid muna ako sa bahay bago ang sunod na klase niya. Wala na, salamat. How about yung gatas ni Cedric? Nung 1 linggo pa tayo nakabili nun, di ba? Paalala niya sa akin. Naabot pa naman hanggang bukas yung gatas niya. Sa day off ko na lang siya bibilhan. Kita ko ang duda sa mga mata niya kung kaya't muling iniwas ko ang tingin. Napabugo siya ng hangin. I don't know what's wrong with you, but it's okay. If you say so, sa day off na lang natin. Diniinan niya ang salitang natin just to emphasize na dapat magkasama kami sa pagbili ng gatas ni Cedric. Napangiti ako ng di oras. He was always been like this. Nakakataba lang ng puso na malaman na gusto niya makiparte ng responsibilidad ko kay Cedric. It's sweet and very thoughtful. Sapat para nakalimutan ko pa samantala ang sama ng loob ko sa mga tsismosong guro na yon. Okay po, sa day off na lang natin. Gaya ko sa kanya bago hinalikan siya sa pisngi. Dahil nito ko lang yun ginawa sa kanya. He was stunned for a while, ngunit agad ding nahimasmasan, and before I knew it, niyapos na niya ako ng mahigpit. That's so sweet. I love you, Carmela. I wish you could tell me what's bothering you. I just hope that we are okay. Are we? He cupped my face with his hands bago niya ako hinalikan ng marahan sa noo. Naipikit ko ang mga mata at napatango. Dama ko ang labis na pag-aalala niya and I can't help but to feel guilty about it. Siguro nga, dapat ko nang sabihin sa kanya ang lahat. After all, he's part of my life now. Kung talagang siya ang lalaking gusto kong makasama, wala nang dahilan para maglihim ako sa kanya. Iniangat ko ang tingin sa kanya at hinaplos ang kanyang maamong muka. Ang totoo niyan, hindi ako okay. Pero ngayon, magaan ang loob ko kasi kasama na kita. See? Sinasabi ko na nga ba? Tell me, what's the reason? Nothing serious, pero kung talagang gusto mong malaman, sasabihin ko mamaya, pagkatapos na lang ng klase mo. Is that okay?
Napatiim siya ng bibig at tinarok ako ng tingin. Judging by his stern looks, mukhang wala sa plano niya ang tumigil sa pangungulit sa akin. Nang biglang pumailan lang ang kulog sa kalangitan, we both look at the window just to found out na umaambon na pala. Napabuga ng hangin si Aris. Frustration is written across his face, ngunit after a while ay agad din nag-subside. Okay, you will tell me everything, Aga ako mamaya, hanggang 8 lang ang klase ko. Okay, sa bahay ka na maghapunan, pagluluto ako. That will be great. He smiled. Eksaktong pagbaba namin ng sasakyan, unti-unting pumatak na rin ang ulan. Dahilan para agad na hilain ako ni Aris at itakbo sa pinaka-terrace ng kanilang bahay. Sige na, pumasok ka na sa bahay at sunduin mo na si Cedric bago pa lumakas ang ulan. Magkita na lang tayo mamaya. He pulled me into his arm and as quickly as could, hinalikan niya ako sa labi. I love you. Always remember that. Yun lang at nagmamadaling pumihit na siya papuntang sasakyan niya. Iniwan ako habang tulalang nakatanaw sa kanyang pag-alis. Alas 8 na ng gabi, ngunit hindi pa tumitila ang malakas na pagbugso ng ulan. Kasalukuyang nasa sala kaming mag-ina at pinakikiramdaman ang pagbagsak ng ulan sa labas. Ayon sa balita, may paparating daw na bagyo at baka magtagal ito hanggang bukas. Bagamang kumpleto naman ang basic needs namin ni Cedric, hindi ko pa rin maiwas sa mag-alala. Tingin ko kasi mababa ang lugar na kinaroroonan namin. Kung magpapatuloy ang lakas ng ulan, baka abutin kami ng baha. Naranasan ko na ito dati sa bahay ng biyenan ko at hindi biro ang perwisyong pwedeng idulot noon pag nagkataon. Mama, ang lakas ng ulan, natatakot ako. Saglit ibinaba ni Cedric ang pinapanoorang tablet at sumiksik sa akin tabi. Nang minsan pang humampas ang malakas na ulan sa aming bubungan. Tinigil ko ang paghihimay ng malunggay at niyapos siya. Huwag kang mag-alala, nandito si Mama, hindi kita pababayaan. Si Tito Aris, darating ba siya ngayon? Sabi niya. Sana dumating po siya para may kasama po tayo dito. Naaaliw kong hinaplos ang kanyang pisngi. Ganun ba? Bakit? Mas gusto mo ba siyang kasama kaysa sa akin? Hindi naman po. Naisip ko lang po na mas okay nandito siya para may kasama po kayo magbabantay sa akin. At saka yun naman po ang sabi ni Tito Aris, babantayan niya tayo palagi. Talaga? Sinabi niya yon? Opo, sabi pa niya kung gusto ko, pwede ko raw siyang maging daddy. Anong sabi mo? Di sabi ko, pwedeng pwede. Pero ano? Pero ang sabi ko, tatanungin muna kita. Kung papayag ka rin na maging daddy ko siya. Kasi kung ako lang, gusto ko talaga siyang maging daddy. Bagamang putol-putol ang pagkakasabi niya, buo kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. He knows how to cares about me. At nakaka-proud isipin na kahit sa murang isip niya ay nagagawa niyang isaalang-alang ang desisyon ko tungkol sa bagay na yon. Mama, gusto mo ba siyang maging daddy ko? Nagangat siya ng tingin sa akin. Kita sa mga namimilog niyang mga mata ang kasabi ka magkaroon ng sariling ama. At sino ba naman ako para hadlangan ang pangarap niyang yon? Pangarap na kay tagal ko ring inasam para sa kanya, para sa aming mag-ina. Oo anak, gusto ko rin siya maging daddy mo. Wow! Yehey! May daddy na rin ako! Nasa gayong kasiyahan si Cedric nang walang ano-ano'y naistorbo kami nang magkakasunod na katok sa pintuan. Pagbukas ko ng pinto, isang nakapayong na Aris ang bumungot sa aming mag-ina. Pwede ba akong pumasok? Nakangising tanong niya nang mapansing di ako nagalaw at nananatiling nakatayo lang sa kanyang harapan. Oo, pasok. Balikwisyo ko at agad pinapasok siya ng bahay. Good evening po, Tito Aris. Akala ko hindi na po kayo darating. Dinig kong bati ni Cedric sa kanya matapos kong maisara ang pintuan. Oh, sounds like you miss me, little buddy. Halika rito, may pasalubong ako sa'yo. Nilingon ko silang dalawa at naabutan ko ang pag-abot ni Aris kay Cedric ng isang paper bag, which is galing sa isang sikat na donut shop. Wow, donut! Thank you po, Tito Aris! Sabik na tinanggap naman yon ng aking anak, ngunit bago pa man niya yun mabuksan ay maagap ko na siyang pinigilan. Oops, later na lang yan. Kakain muna tayo ng hapunan. Mawawalan ka na ng ganang kumain pag inuna mo yan. Kinuha ko ang bag mula sa kanya. Kahit isa lang po, Mami. Promise, kakain pa rin ako.
Hindi, mamaya na lang, huwag matigas ang ulo. Napasenyas ako, natatawang kinarga naman ni Aris ang bata at kinusot ang buhok nito. You need to listen to your mama. She knows what's good for you. Sige ka, baka mag-bismode bigla si mami, ang ganda pa naman niya ngayon. Aniya kay Cedric, sabay tinapunan ako ng tingin at kinindatan. Siyempre pa, pinakilig na naman ako ng lolo nyo. Napaikot ako ng mga mata, abay ginagawa na niya talagang hobby ang pagpapakilig sa akin. Sige na, tatapusin ko na yung niluluto kong tinola para makakain na tayo. Dala ang Tupperware na may hinimay na dahon ng malunggay, nagtungo na ako ng kusina. Ngunit hindi pa man ako nakakatagal sa harapan ng kalan, narinig ko na ang mahinang pagtikim ni Aris sa aking likuran. Suddenly, he wrapped his arm around my waist. At bago pa ako makahuma, naipatong na niya ang ulo sa aking balikat. At noon din, masuyong pinatakan ng halik ang aking leeg. Halos mabitawan ko ang sandok sa ginawa niyang yon. Aris, baka mapasok ka sa ginagawa mo. Sinubukan ko siyang itulak, pero hindi niya ako hinayaan. Bagkus mas lalo niyang hinigpitan ang yakap niya sa akin. Sunod, inabot ang lab ng kalan para patayin ang apoy noon. I miss you. Pinihit niya ako paharap sa kanya. Ang OA mo naman, wala pa nga tayong 5 oras na di nagkita. Miss na agad? Pigil lang ngiti kong napaismid. 5 hours is like forever for me already, Carmela. Hindi mo lang alam kung paano ko minamadali ang klase ko para lang makita kita. Kayo ni Cedric. Especially now, ang lakas ng ulan. Kayo na lang ang laman ng utak ko habang nasa klase ako. Tapos, hindi ko pa makontak ang telepono mo. Lalo ako nag-alala because of that. Ganun ba? Sorry, hindi ko napansin. Naka-charge kasi yung phone ko sa kwarto. Baka kako nang dahil sa bagyo mawalan ng kuryente mamaya. Wala akong magamit pag na-lowbat yun. You don't need to worry about that. May generator ang compound ko. Hindi mapuputol ang kuryente if ever na magkaroon ng brownout. Oh, okay. Hindi ko naman kasi alam. Basta from now on, gusto ko parati mong katabi ang telepono mo. I hate worrying. I tend to get paranoid pa naman pag nag-alala. Sorry na. Hayaan mo't sa susunod, itatali ko na sa leg ko yung phone para hindi ka na mag-worry. Sinubukan kong idaan siya sa biro pero hindi niya yun kinagat. Bagus na nanatili siyang seryoso. I'm not kidding, Carmela. Seryoso ako. I'm worried and I don't take it very lightly. He softly put his thumb under my chin at marahang iniangat yon. Hanggang sa magpantay ang aming tingin. Kayo na ni Cedric ang top priority ko sa buhay at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may masamang mangyari sa inyo. Hinaplos ng pahayag niyang yon ang puso ko. And I can almost feel the tear coming out of my eyes. Napansin nata niya na nagiging emotional na ako. At bago pa man ako maluha, agad na niyakap ako ng mahigpit. Huwag kang iiyak sa harapan ko, baka magkita pa tayo ni Cedric. Isipin niya pinapaiyak kita. Mabadshot pa ako sa kanya. Kinurot ko siya sa tagiliran. Hindi niya iisipin yon, gustong gusto ka kaya niya. Really? He likes me? Oo, ang totoo niyan, gusto ko nga raw niya maging daddy. Talaga? Sinabi niya yon? Yes, and according to him, ikaw raw ang unang nagtanong sa kanya ng tungkol sa bagay na yan. And eventually, he asked me, if okay lang ba sa akin ang idea maging daddy ka niya? So anong sabi mo? Ang sabi ko, why not? What do you mean by that? I mean, bakit naman hindi kung pwede naman, di ba? Suddenly, my heart began to race rapidly. He's trying to corner me with that kind of question. Biglang nataranta ako sa isasagot. Oh my God, sasabihin ko na ba talaga sa kanya? Carmela, tigilan mo na ako sa paligoy-ligoy. And give me a clear answer. Ano ba talaga ang... Oo na, pumapahayag na ako. Mahal na kita. At pumapahayag na ako na maging daddy ka niya. Ano, malinaw na ba sa'yo?